Good morning, good morning mga idol. At ito nga, baka na naman at overhaul na naman tayo ng piston, engine piston number 2. Meow! Mga idol to at yun, keep safe lang. Baka ng ating mga kasamang mga pugi. Basta Pinoy, masisipag yan. Kapit lang at yan. Basta keep safe lang always. And tingnan yung ating mga machinery bago overhaulin doon sa extraction manual mga idol. Kaya yun, tirahin na natin at baka tirahin pa ng iba. Yan. Sige lang, kapit-kapit lang. Yan si God. And yun, tuloy-tuloy lang kami mga idol. And thank you so much. Yo, welcome back mga idol. At dito nga, kita ang bundok. Yeah, what's up? At dito nga ay tinatanggal na natin yung mga connection ng ating cylinder number 2 para i-pull out na natin yung ating cylinder head at kinakabit na nga natin dito yung mga galamay ng ating hydraulic pipe, mga pressure hose na yan. At medyo ingat lang din lagi kasi nga ang ating pressure na gagawin dyan ay 150 bar yan mga idol. Kaya medyo malakas ang pressure niyan mga idol. Kaya yun. At bali ang aming hydraulic jack dito ay 4 lang. Kaya hindi siya buo na 8. Bali 8 yung ating tornilyo. Bali 4 lang. Kaya pag i-slack, ay hati-hati lang yan muna. 80, tapos saka lipat sa isa, saka full slack 150. Yun. Pag pa-slack nga pala mga idol, yung hydraulic jack, ikotin nyo lang halos 1 round. Kasi pag hindi nyo inikot yung hydraulic jack na yan mga idol, maiipit yan pag umangat yung cylinder. Yan, tote-ote na kayang pinipress. Yan, dito mga idol. At tuloy-tuloy lang. At pinipressure na yan. Yan mga idol. At napunta na nga tayo doon sa 150. Natapos na tayo doon sa kalahati. Ayan mga idol. Hindi na natin nabidyohan yung kalahati. Kaya, yan. At ingat lang lagi. Sa 150 huwag masyadong sobrahan ng pressure dahil yun lang yung pinakang niyan. As per manual 150. Yan. Luwagan na nga ng ating mga kasamahang pugi. At si pugi ay walang helmet. Wala pang protection. Kaya huwag niyong gayahin yan. Ha! Si Boy Bullets. At dito ngayon natanggal na yung ating mga nut at kinatanggal na isa-isa. Napakabilis ng pangyayari. Parang expert na si Mr. Bullets. Magtanggal at mag-overhaul ng cylinder head. Pull out ng piston. Marami na eksperyensyado ito si Mr. Bullets. At dito nga ay pinaspasan na at inangat na ang ating cylinder head. Parang in-automatic. Paspas yata ito. May lakad ka ba? Idol, para may lakad makalalabas pa ito. Nanihintay na ito ng mga tropa mukhang lalabas. Ayun nga, at dito ingat-ingat lang, safety lang lagi. Yan. At dito nga yung ating piston at balik tayo dito sa pagtanggal naman ng ating piston sa rod connecting to crosshead. Tatanggalin natin yung tornilyo dyan na 4 at hydraulic din yan. At ganun pa rin ang sistema. Ang ating tornilyo, ang hydraulic jack ay 2 lang, hindi 4. Kaya medyo tipid, hindi pa kinumpleto kaya anyway, tuloy-tuloy, safety lang. Dito tayo sa loob. Yan na si Mr. Bullet, sanay na sanay talaga. Mga galawang malupit. Yan ni-isla ka na nga yung mga dyan, tornilyo doon sa may stopping box. Muna pala mga idol, tanggalin yung inner na
tornilyo ng ating stopping box. Yan, keep safe lang lagi at huwag nyo na rin gayahin si Mr. Bullet. Wala rin safety belt yan, oh. Grabe naman yan. Parang may sa tuko, nakadikit na yata yan sa bakal, may magnet. Yan, galawang malupit. Pero advice ko, ingat lang talaga lagi at gamit ng safety harness. At huwag nyo nang gayahin yung mga idol na yan kasi expert yung mga yan. Yan, oh. Alright. At dito nga ay sit up natin yung ating hydraulic jack. 150 rin dito mga idol, pressure. Para ma-loss natin yung nut ng ating connecting rod. At yan, dito na. At uupakan na yan ni idol. Huwag nang patagalin pa, baka tirahin pa ng iba. Mukhang nagmamadali dito at baka lalabas na. Dito nga pala mga idol ay bali tinatanggal namin yung piston dito at saka yung nga kasi mayroon tayong service engineer. Medyo malakas kasi ang consumption ng aming makina ng system oil kaya doon dumadaan sa stopping box. At need to pressure test lahat ng mga piston at inspection ng stopping box. At sukatin lahat ng piston rod diameter kasi nga hindi pa identify kung saan talaga yung pinakang cause kung saan nanggaling ang leak. Kaya yun nga, andito kaway-kaway pa si Mr. Bullets and binabanatan na ang ating hydraulic 150. Nilagay na agad sa 150, nagmamadali talaga. Yun mga idol. At pag na-slack na ito, ay tuloy-tuloy na natin ipupull out yung ating piston. Nalinis na nga pala yan doon sa taas, bali cap brush na yan doon sa mga dadaanan ng piston para hindi mag-stuck up at saka yung protection ring doon na scupper itatanggalin yan mga idol. Kaya yun, dito na bakbaka na. Keep safe lang mga idol. Kumusta naman tayo dyan? Okay ba tayo dyan? Smile lang, sapat na. At lagi lang tiwala. At yun, sinisipat na ni Mr. Bullet. Sanay na sanay sa sipatan, no? Meow! Sinisipat na talaga, ha? Sanay na sanay talaga sa sipatan itong ating kasamang si Mr. Bullets. At yan. At malapit na nga matanggal yan. At yun nga, napakabilis ng pangyayari. Nandito na tayo sa taas. Nag-teleport lang tayo. At tinaangat na nga yung ating piston para yan ay ma-pull out na. Pag mag-pull out nga pala tayo dito mga idol ng piston, pag pull out, ay suggest ko na gumamit kayo ng chimblock, yung 3 tonnage. O kaya 2.5, yun na yan. Kasi pag yung pangat, kasi pag crane ang gagamitin mo, direkto sa crane, hindi mo makokontrol ng ano yan, ng dandaan. Minsan pag pitik mo, malakas ang bira. Kaya may posibilidad masabit yan doon yung piston rod sa may stopping box na naupuan. Kaya kailangan chimblock lang para dandahan at meron taga-align doon para hindi sumabit. At yun, yung mga sanay ng mga engineer dyan, may kanya-kanyang diskarte sila. At for me, is safety lang at yung hindi madamage sa ibang parts. Gamitan ng chimblock. Pero kung ano naman, pagpabalik na, no need na yung chimblock. Pwede na yung crane. Alright mga idol. At inaangat na at yan ay ating pull out. Wala pa naman masyadong karbo ng ating piston. Medyo malinis. At kinakabit na nga yung ating tools para pag-lift up. And siguraduhin lang na nakapit talaga yan. At napakadelikado at mabigat yan mga idol. Yan. Yung kakapitan ng nut ay siguraduhin pit na pit. Lagyan nyo ng tubig para penetrate para makuha yung carbon doon sa thread mga idol. Napakabilis ng pangyayari. Pupull out na nga natin to. Tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Meow! Ha! Ano pa naman? Sige na nga. Nagmamadali talaga, parang gusto na lumabas tong ating mga idol. At pinapaspasan na. Kaya yun, tuloy-tuloy lang tayo. At lagi lang ingat and keep safe at pray lang, tiwala lang. Yan nga, at inihigpitan na. Banat ng Mr. Bullet. Yun tinisaan pa. Yan na. Ito nga yung sinasabi ko mga idol. Kabitan nyo ng chimblock. 3 tonnage itong nilagay namin. At para yung pag lift up ay dahan-dahan. Meron taga-sinyas. Yun. Kung walang radyo, pwedeng dipokpok. Isang pokpok stop, 2 pokpok ay bira. Yun, di ba? Parang ano lang.
Yung mga sanay na sanay niya, mga engineer dyan, sanay na yan. At, sa mga baguhan yun, may idea kayo kung paano tanggalin at ma-share niya din ito kung may idea kayo kung paano ino-overhaul yung main engine piston. At makatulong naman ito sa inyo, and I hope magiging kayo magaling na engineer someday. Alright? And gawin lang lagi magtanong and one maya, and don't forget to safety always. At yan nga, inihila na yung chimlock. Dandahan mga idol. Dandahan lang. Huwag mong biglain at baka masaktan. Yeah. Ay ganon. Yan. Kaya dandahan lang. Huwag mong biglain. Masama ang binibigla. O diba? Yan. Dandahan lang dahil napaka-importante na huwag sumabit dun sa ilalim. Baka madamage. Yan yung sinasabi ko na hindi siya sumabit kasi square yan yung kantuhan. Pag sumabit ay di ba? Yes, libre na siya, bali libre na. Pwede nang hilahin ng ng crane. Basta lumebre doon sa seating ng upuan ng stopping box mga idol, okay na yan. Napaka-importante, and laging ang ingatan and make it sure para hindi natin madamage ang ating mga machinery. At importante ay yung safety ng bawat isa mga idol. Yeah, may ganon. Kaya nga tuloy-tuloy na, binira na. Baka nagmamadali talaga. Parang gusto nang lalabas. Nagmamadali. Okay, dandahan ang bira, crane. At okay na okay ang ating mga piston ring. Yun napakabilis na pangyayari. Nandito na, tinanggal na kagad yung piston head mga idol. At ito ngayon yung inspection ng ating mga engineer na service engineer. Kasi nga, pati yung stopping box kasi yan na inspection at tinitingnan ko saan yung dumadaan yung malakas na consumption mga idol. Kaya naman ito binuka na at binuksan, at yun nga ang aming observe lagi dito ay yung end gap ay nag-a-align lagi, umiikot mga idol, pero hindi siya doon sa service engineer, hindi siya reason. Kaya okay lang daw. Napakabilis naman nangyari na isalpak na nga lahat. Hindi na natin nabidyohan dahil naging busy na tayo mga idol. Sinalpak na kagad dahil parang gusto na lumabas talaga ni Mr. Bullet. Sinalpak na yung cylinder head at wala ganun lahat nangyari na. Nasukatan na. Na-fix na lahat. Ano ba yan? Napakabilis na pangyayari mga idol. At wala namang na-finding na iba ang ating mga service engineer kundi yun lang na aking suggest yung bakit umiikot. And bye-bye!